Ever wonder how people achieve big goals? Welcome to BTS, Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders who are both dedicated but found their own unique path to success. You will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset to keep going, and get easy tips you can use for your own goals. And let's cheer for our loudest, for our special guests for today. Ladies and gentlemen, this is Beyond the Success. Good morning everyone and welcome po sa ating event, no? Happy lunchtime. I know yung iba dito mga nasa work pero nandito ngayon nanonood ng ating event because gustong-gusto nilang matuto paano mag-level up sa buhay at the same time paano nga ba no nagkakaroon ng change yung mga empleyado, yung mga tao this 2026 and welcome to Beyond the Success. Well, anyway, bago po ako magpatuloy, gusto kong sabihin sa inyo, ano ba yung Beyond the Success? Ano ba yung event ng Elites Empire na yan? Dito po, sinishare po namin yung mga values, we give value to people, nagbibigay din po kami ng mga ideas, mga tips about our journey, paano kami natulungan itong Elites Empire. And of course, gusto kong magpakilala sa inyong lahat. I am Deo Pantoja, isa po akong DepEd teacher for 6 years. Nagturo po ako sa Division of Cavite, sa District of Trece Martires City, and of course, talipat na din po sa Division of Quezon. So in total po, inabot po ako ng pagtuturo ng 6 years. Pero syempre ngayon po, ako po ay nakaresign na at ginagawa ko po itong business with Elites Empire sa bahay lang. Well, anyway, of course, alam ko marami ditong excited kasi siguro nakita yung Elites Empire na ads, nakita yung tao na ang ganda ng resulta ng Elites Empire and gusto ko ring matuto paano. And you are on the right opportunity kung saan dito rin po talaga ako natuto paano ko pa mas ile-level up yung buhay ko. Kaya shout out sa lahat ng mga teachers who are watching right now at sa lahat ng mga empleyado na gusto rin talagang matuto with Elites Empire. Pero before tayo magpatuloy, ito po yung kwento ko. Oh, akala nyo, artista. Artistang payat. Charot. No, yan po yung life ko before. Ibig sabihin, bata pa lang po ako, exposed na po ako sa pagsasayaw, sa pagpe-perform kasi I'm very aware. And of course, somehow, confident na I can sing, I can dance, and dun pa lang po pagkabata ako, nangarap na talaga ako maging performer, maging artista. I can still remember the time grade 6 graduation, di ba? May mga memorabilia. Tinatanong ng teacher, oh, anong ilalagay ko dito? Anong pangarap mo? Sabi ko talaga, I want to be an artista. Kasi, basta may something sa puso ko na I really want to perform. Kasi, siguro syempre, na-develop ko nung bata pa lang ako that I can do these things. Kaya kong sumayaw, kaya kong kumanta. Kaya po talagang noon pa lang, kahit taga-aral ako, lagi akong sumasayaw, laging ine-excuse sa klase. And of course, nagbibigay tayo ng recognition ng award sa school namin, sa group na meron ako. At hanggang pagdating ko ng college, talagang dancing is life. And nakita nyo sa medyo kanan banda, yan po yung graduate na ako ng college. Oh, college yan. Akala nyo high school. Mukhang bata lang po, pero I graduated from Philippine Normal University. Kaya teacher na teacher talaga. And syempre, sabi ko nga, nung teacher na ako, pangarap ko pa rin talaga. I wanna pursue this dream of mine. Talagang kinarir ko din yung pag-audition, ilang beses akong bumabalik sa ABS-CBN, sa Showtime, sa Pinoy Big Brother, everything na may announcement ng ABS-CBN, talagang sinasali ko yung sarili ko. Pumipili ako ng mahaba. Even doon sa Idol Philippines. Kaya lang po, nung patapos na yung hanggang alas 7 na ng gabi noon ang haba pa ng pila ko. But I had to go to somewhere kasi very important. Kaya siguro hindi ko siya na-push. Pero kung na-push ko yun, siguro ako yung panalo. Charot! Ang kapal din naman talaga. Anyway, ibig sabihin lang po yan, talagang tinatrabaho ko yung pangarap ko. And pag may gusto ako sa buhay, I really work for it. Pero dumating sa time na laging third level lang, pagdating dun sa ika-fourth level na pang pasok ka na talaga, hindi ako natutuloy. And sabi ko, sige nga, focus muna ako sa pagtuturo. Kaya yan, this was me. Ito yung life ko bilang teacher. Siyempre, pag teacher ka, marami ka pa rin namang ginagawa, no? Nagagawa mo pa rin naman yung mga talents mo, yung mga gifts mo na galing sa taas. Kaya I'm very happy din na sa pagtuturo ko, nagagamit ko siya. And that was the time na dala po ako sa bundok, na-assign po ako sa far-flung area
Ibig sabihin, bago ako makarating ng school ko, nagda-drive, nagmumotor, lumalakad pa po, just for me na makarating sa school. And syempre, pagdating doon, turo-turo, no? Kasi naging passion na din yung pagtuturo. And this time, our topic will be the teacher's blueprint. No, paano ba yung dating dreamer na gusto lang mag-artista, gusto mag-perform, pinagpatuloy yung pagiging guro, pero nagkaroon ng sobrang daming loans. But this time, I will share to you how I turned loans into asset. Kasi siguro yung ilan dito, maraming loans. Yung ilan dito, kaka-start pa lang sa pagkapasok, may item na, pero iniisip, gusto na rin mag-loan. Kasi usually po, normal po sa amin yan eh. Pag nagka-item kami, anak, ito gagawin mo, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi naging pattern na talaga siya. And wala namang masama doon. Kasi privilege natin yan. Tama. Pero yung iba po, or karamihan sa nakakausap ko everyday, sila po yung mga nag-loans, tapos nalubog na sa loans, bumaba na yung net pay, hanggang sa tinatamad na sila ngayong magturo o magtrabaho kasi yung kikitain na lang daw nila after a month ay nasa 5,000. So this time, ay gusto kong i-share sa inyo ano yung ginawa ko. Paano yung mga loans ko naging asset. Paano yung loans ko binigyan ako ng mas maraming pera. And this time, chance mo na to, kaya makinig ka. No, I know, very, very excited. Start tayo dito. What is asset? Karamihan sa amin, pag nagkaroon kami ng bahay, akala namin asset na yan. Oy, may bahay na ako, ilalagay ko na yan doon sa aking form. Di ba may pinifill out tayo? Anong tawag sa form na yun? Yung ilalagay mo doon yung statement of your assets, liabilities. Lalagay ko dyan, bahay. Pak! May asset ka na, ha? Pero dito ko po nalaman sa Elise Empire what really asset is. Ito pa rin yung pinaglalagyan mo ng pera na pera din yung ibabalik sa'yo. Well, question, Sir Deo, nung naglagay ako ng bahay, nag-loan ako, nilagay ko sa bahay, hindi pala siya asset. Akala ko, asset siya, ay, matatawag kong akin na yan eh. Nakapundar na ako. Yan yung mga term ko dati. Pero na-realize ko, hindi pala siya asset. Kasi hindi naman pera yung binabalik sa akin. Siguro yung iba dito nakaka-relate, no, na parang, ay, oo, after ko makapasok, may ka-item, loan ako, kasi I want na ma-renovate yung bahay namin. I want na mapaganda, palalo yung bahay namin. Kasi karamihan, pag maganda ang bahay mo, maganda ang buhay mo. Yan po yung mindset ko dati. But then I realize at nalaman ko, yung palang asset is pera dapat yung ibabalik sa akin. And ano naman yung loan? Kasi iba dito akala loan lang ako. Wala lang, may chance kasi ako, may privilege kasi akong mag-loan, pero hindi ko alam saan ko ilalagay. I would like to reiterate, what is loan? Pera o gamit na hiniram either sa bangko, sa isang company, pwedeng mga home credit, pwedeng mga G-loan, di ba? Mga Shopee Pay Later, pwede yan. Loan ang tawag dyan, di ba? Pero kailangan nating bayaran. I know yung iba dito aware na dito. But this time, if you want to know more, paano yung loan mo, mas magbibigay siya ng mas maraming pera. It's time na talagang makinig ka. We have two kinds of loans. Sino dito yung mga empleyado na may loan? O, wag mo na i-comment. Sino na lang dito yung walang loan? O, idol na kita. O, idol ka na namin. Kasi, Sene L. Sene L walang loan. Pero dito ko po na-realize na meron palang loans. Na two kinds of loans. Merong good. Meron din naman tayong tinatawag na bad. Good loans, bad loans. Pero dati hindi po ako aware dito, basta alam ko loan. Okay, loan tayo. Yan. Pambili ng motor, loan tayo. Yan. Ganyan po ako confident dati kasi alam ko naman na may stable job ako. Alam ko namang mababayaran siya. Kaya siguro, loan lang ako ng loan without considering would it be a good loan or a bad loan. Sir Deo, paano ko malalaman if good yung loan ko? You can say that it's good if it is asset. Tama. Asset siya eh. Good loan yan, asset. Kasi, again, ano yung asset? Pera yung ibabalik sa atin. Ano naman yung bad loan? Liabilities. Yung liabilities, alam nyo na yan, kabaliktaran siya ng liabilities. Yung liabilities, maglalagay ka ng pera, pero hindi pera ang ibabalik sa iyo. Yan. Maybe marami na namang nakarealize, oo nga ni, parang yan yung nagawa ko. And this time, mas alamin natin yung difference, no? Gusto ko po itong i-share sa inyo. Bakit, Sir Deo, loan yung topic mo? Kasi sobrang dami ko nakakausap everyday, Sir Deo. Alam mo, tumanda na ako, pa-retire na ako. Nagbabayad pa ako ng loan. Hindi ko nga alam eh, kung yung aking retirement pay na 1 million pesos ay mapapakinabangan ko pa. Kasi siguro mapupunta na lang siya sa loan.
And it's really alarming kasi hindi po talaga lahat aware when it comes to this. Kaya sabi ko, ano kaya yung pwede kong mabigay na value? Ano kaya yung pwede kong ma-share sa mga audience natin this time? Na makakatulong, hindi lang this year, pero in the next coming years of your life. Start tayo with asset. You can say that your loan could be an asset if nalagay mo siya sa business. Marami din namang teachers at government employees na naglo-loan, nilalagay sa milk tea shop, coffee shop, yan. Naggagawa sila ng mga business kasi aware din sila na ay hindi pwedeng isa lang ang source of income ko. Pero paano nagiging liabilities? If nalalagay sa bills. Tama. Si Bill, si Judith, everyday nandiyan na yan eh. Bata ka pa lang, sure ako, hindi pa ako nagkamali dito. Bata ka pa lang, gumagastos ka na sa bills mo, even shampoo mo, toothpaste mo, lahat. Kuryente, bills, and everything, it's called liabilities. Kasi hindi naman pera binabalik na sa atin. Correct. Second one, asset, investment. Ano yan, Sir Deo? Mga stocks, mga mutual funds. At marami ding Pinoy na naglalagay ng pera sa investments. Yung iba naman, credit card debts. 'Di ba? Nagke-credit card, pambili lang ng pang-eme lang, 'di ba? Alam mo yung eme? Yung parang mema lang. Wala lang eh. Parang may credit card kasi ako eh. May mga ganyan. And it's called liabilities pag nalagay sa utang. Pero hindi po lahat ha. Depende po yan. Meron kasing may credit card tapos nilalagay naman sa maganda, sa asset din. Pero usually talaga yung iba sa cellphone, yung iba saan pa ba? Mga pambili ng Durabox na mga sofa. Ay, may sale. Pwede siyang i-swipe sa credit card yung sofa, yung TV. Ganon. Doon nalalagay yung iba. Kaya siya nagiging liability. Next one naman is real estate. Di ba yung iba bumibili ng lupa tapos pinapatayuan ng bahay. Pinapatayuan ng mga condominiums, pinapatayuan ng mga apartments, kaya nagiging asset. Pero binabalik sa kanila eh. Next naman, travels. Kung nag-travel ka for you to enjoy life, congratulations, I'm happy for you at deserve mo yan. Pero nagiging liability siya kung yung pupuntahan mong bansa, hindi ka naman bibigyan ng pera pabalik. Unless yung pinuntahan mo, may business ka doon na kinausap and you close the deal, di ba? Next one, rental. Yung mga car, bibili ka ng sasakyan, paparentahan mo. Grab, taxi, angkas, pwedeng asset yan kasi pera ibabalik. And last one, liability, usually ng mga Pinoy, sa house. Palakihan ng bahay. Pag may bahay na ako, okay na ako sa buhay ko. Pero wala namang negosyo. Kahit anong tulog daw niya sa bahay niya, hindi naman pera yung binabalik. Correct. And it becomes a liability. So yan po yung difference ng asset at liability. And this time, gusto kong i-share sa inyo, nag-loan din kasi ako. Pero anong purpose ng loan ko? Marami makaka-relate. Sabi ko nga pa ulit-ulit kong sinasabi, house renovation. Bata pa lang po kasi ako, ang pangarap ko na bigyan ng magandang bahay yung family ko. Kasi lumaki po ako sa, alam mo yung kahoy na bahay? Yan po yung bahay namin na elementary ako, high school, yan yung bahay namin. Kaya sabi ko, pag nagkatrabaho ako, gusto ko yung bahay na bato, mataas, tapos malaki. Nagawa ko po siya. Kasi nag-loan ako. Thank you so much po sa loans na nagawa ko. Kasi kahit pa paano na-renovate yung bahay namin. But again, because of that loan, bumaba po yung net pay ko. Umabot po ako ng, I think it's around 18,000 pesos. Kasi ang niloan ko that time ay 300,000 pesos para sa bahay. Pero hindi naman po natapos yung bahay with just 300,000 pesos. So sabi ko, okay lang. Mababayaran ko naman yan after 3 years, after 5 years. Kaya nung nagkaroon ako ng chance na malipat sa Quezon, I had to loan again. Para saan? Motorcycle. Para sa motor kasi ayoko namang maglakad pa bundok. 'Di ba? Ayoko namang makiangkas na lang lagi sa co-teacher ko kasi mas maganda may sarili din naman akong motor. And yung dalawang loans ko po na yan po yung reason bakit po umabot ako na nasa 15,000 na lang yung loan ko. Okay lang. May matitira pa naman, 15,000 pesos. Grabe no, that was my mindset. And I know, maraming nakaka-relate na oo nga no. Siguro ako kasi na-loan ko din bahay, sasakyan. Pero umabot tayo sa bumababa yung net pay natin. So sabi ko, ano yung pwede kong gawin? Pababa yung net pay. Net pay? Net pay ko? Ano yung pwede kong gawin? Naalala ko, marunong nga pala akong kumanta. Gusto niyo ng sample? Oh, pumunta ka sa TikTok ko. Charot. At bumili ka sa Yellow Basket. Oh, di ba? Yun ay asset. Di ba? But anyway, kidding aside, ano yung pwede kong gawin? Nagkakanta ako. Nagsasayaw ako. This was me. Nag-YouTube ako. Nag-ukay-ukay din nga ako eh. Tapos nag-audition ulit. Tingnan niyo yan, oh. Nag-audition yan. Feeling artista eh. Feeling,
eh confident din naman kahit na paano may face value. Oh, aminin mo. Kahit na paano may talent. Oh, di ba? So, kumanta, nagpe-perform kung saan-saan, kumakanta sa mga wedding, sa mga birthday. Nag-host din ako ng mga birthday, ng mga wedding. And kumikita ako doon. Grabe, no? Ang sarap kaya sa feeling nun, na yung talent mo, binibigyan ka rin ng income. Pero sabi ko, ano kaya yung pwede ko pang gawin na mas malaki yung kayang ibigay sa akin? And that was the time, nakita ko po yung Elites Empire. I-comment mo ngayon, Elites Empire. Kasi I know, itong Elites Empire na to, eh hindi siya basta opportunity lang. Pero ito po talaga yung nagiging susi ng maraming tao magkaroon ng change sa buhay nila, ng pagbabago, ng level up. And that was the time nakita ko is Elites Empire. And I realized that this is business. Ibig sabihin, kailangan ko ng kapital. Saan ako kukuha? Magkano na nga lang sahod ko? Yun po yung mindset ko. Pero nakita ko yung presentation ng Elites Empire, nagandahan ako at naunawaan ko. Kaya naman, I had to loan again. Pero tignan niyo yung picture. Nakangiti si teacher. Kasi alam ko yung pagdalagyan ko na ng pera this time, asset, negosyo. Pera yung ibabalik sa akin. Kaya nakangiti dyan, yung teacher na may loan. Confident na lalo ngayon. Sabi ko nga kung nag-loan ako dati for liabilities, why not? Mag-loan ako for asset kasi alam ko pera ibabalik sa akin eh. I know, nare-realize mo ngayon yan at parang naglalakad ka na ngayon papunta sa bangko. Charot. Wag muna, mainit pa o baka umuulan maya-maya. And ito yung pinaka na-realize ko. It takes awareness to turn loan into asset. Kasi kung hindi ko nakita yung Elites Empire, kung hindi ko nalaman yung financial literacy, siguro nag-loan ulit ako hanggang bumaba yung net pay ko at naging 5K na lang. It takes awareness. Kaya maraming salamat sa Elites Empire kasi naging aware ako. Ano ba yung dapat kong paglagay ng pera? Saan ko ba ilalagay ito? Kasi yung iba, ay ayoko muna mag-loan, pero emergency came, nag-loan ulit. Pero nung marami pa siyang pera dati, nasa na noon pa niya nalagay sa asset, wala nangyari. So ngayon, bumaba yung net pay niya, at ngayon lang 5K na lang yung net pay niya, saka lang niya to nalaman. Pero good thing pa din. Kasi nalaman mo. Alam mo na yung next step na gagawin mo for you to have assets in life. Again, it takes awareness to turn loan into asset. Kaya kami nandito, we are educating people, we are giving awareness, we are giving value kasi alam namin yung kayang mabigay sa'yo ng Elites Empire. And that time na nag-loan ako, these are the things that I considered. First, una yung loan na gagawin ko sa business ilalagay. So, pera din yung ibabalik sa akin. Yes, nag-loan ako that time. Umabot po ako ng 12,000 pesos. Kasi po yung pinambili ko po, o yung pinang-capital ko po dito sa negosyo namin, niloan ko po. But take note, it's a good loan. Kaya umabot ako ng 12,000 pesos. Umabot ako sa 12,000 pesos sa NetPay. And sabi ko, I have business. Nag-loan ako para sa negosyo ko. Tatrabahuhin ko na lang. Kaya po kahit part-time, kahit gabi ko lang ginagawa kasi walang signal sa bundok, ito po yung binigay sa akin. From 12,000 per month to 6 figures, I was able to experience 156 in 1 month, 101,000 in 1 day, 250,000 pesos in 1 month. Nasabi ko, buti na lang nakita ko to, no? Buti na lang naging aware ako na loan pala ay dapat sa good nilalagay. Kaya doon ka napatunayan na asset gives money back. No. Buti na lang din, yung mga members ng Elites Empire, yung loans nila, nilagay na nila dito. Sobrang talino mo. Kasi alam mo sa sarili mo na pera din yung ibabalik sa'yo. At kung nagawa ko to, I know kaya mo din. Baka nga mas malaki pa sa kayang ibalik sa akin eh. Kasi I know masipag ka. Siguro ikaw, 20 years ka na sa service. 30 years ka na, pa-retire ka na. You gave all your life or half of your life sa service. It's time to serve yourself naman. And definitely, kung ano na kaya ko, baka mas kaya mo pang higitan. Kasi may mentor ka sa Elites Empire, may system ka na susundan, at the same time, everything is online. And you are coachable, willing ka matuto. Second thing that I considered, this is a long-term income. Hindi ko siya paglalagyan ng pera na pwede siyang masira. For example, yung motor ko, pwede siyang masira anytime. Pwede siyang mawala anytime. Pero ito, business ko nilagay yung pera ko, asset. This is long term. Ibig sabihin, hanggat buhay ako, hanggat may gwapo sa harapan mo, pwedeng kumita.
Tama, because this is asset, it gives money pabalik. And because of that loan, of that final loan, I was able to pay all my loans. And dyan ko nasabi, I turned my loans into asset. Imagine, hindi ko po kayang bayaran yung loan ko in a span of 5 years if may loan ako na nasa around 500 to 700,000 pesos. Pero buti na lang, nilagay ko yung loan sa Elites Empire. Buti na lang nilagay ko yung loan ko sa asset. Because I'm very confident to say to you na yung loan o yung kinapital ko sa negosyo na to, yun ang naging susi para mabayaran ko lahat ng loans ko na sana babayaran ko pa in 5 years. Grabe, no? And gusto kong ma-experience mo din yan kapag ginawa mo yung Elites Empire. Kasi possible sa'yo. Not only that, I was able to resign early. Akala ko nga tatanda akong oo. Wala namang masama doon. Pero kasi marami akong pangarap sa buhay. Gusto ko as early ma-experience ko yung life. And kahit pa paano na-experience ko na. And the best is yet to come. Buti na lang matalino ka. Kasi ilalagay mo this time yung loan mo sa asset na pwedeng maging susi para makuha mo yung gusto mong life this 2026. Ikaw na next. Diba? Kasi kaya mo naman talaga. Again, things I considered that time kung saan ko ilalagay yung loan ko, sa business na pera ibabalik sa akin, and sa long-term na income na kayang ibalik sa akin. Amazing! Tama! And I'm very happy po ngayon. Sobrang nararamdaman ko ngayon, I'm happy. Kasi nakapag-educate, nakapag-share ng ganitong awareness. Kasi imagine hindi mo to nalaman. Baka mag-loan ka ulit next month. Tapos sa liabilities mo ulit malagay. Wala namang masama doon kasi buhay mo yan. Pero kung you want change, kasi humiling ka ng New Year na gusto ko ng bago, nakailang talon na ako, nakailang sigaw na ako. Pero July na, 6 months na lang, same pa din. Buti nakita mo to. And it's time for you to decide na ikaw naman. Kasi ito yung life ko dati, naglalakad sa bundok, nakapaa, kasi madalas umuulan, nadudula sa motor. And I became the first millionaire in my family kasi I already hit my first million po sa Elites Empire. And I cannot do this alone without the mentors. Thank you so much to the Dream Squad, to our Empress Pearl Hung, at sa mga Millionaire Squad na katulungan namin dito sa Elites Empire na kumita. No, hindi ko po yan magagawa mag-isa. Kaya maraming salamat at sulit na sulit yung loan ko. Kasi ngayon, naging asset na siya, na-experience makabila mga gadgets. Dati nilo-loan lang din, di malang makatravel. Ngayon, nakaka-travel. Kahit pa paano, napapa-experience sa family yung mga bagay na gusto ko. No, na-awardan ng sarili sa company. Wala naman alam sa negosyo, pero na-awardan. Nagkaroon ng ranggo sa company. Eh, hindi ko yan alam dati. Hindi ko yan magagawa dati kung hindi ako nag-start mag-decide mag-build ng asset. It's 2026 and it's time to enjoy your life. It's your turn now. Alam ko, nagkaroon ka ng napakalaking awareness sa buhay and it's time to turn your loans into asset. Again, I am Dayo Pantoja and I'm very happy na makapag-share sa inyo ng value kasi I know itong araw na to, ngayong araw na to nalaman mo ano yung mga next step na dapat mong gawin sa pera mo para magkaroon naman ng asset this time. This next person na tatawagin ko, isa rin pong DepEd teacher kagaya ko. 4 years naman po siya na nagturo sa DepEd, pero as early ng pagkapasok niya, na-expose na siya sa paglo-loan. Kaya umabot ng mababa yung net pay niya. And this time, dahil sa Elites Empire, nabayaran yung loans, nakakatulong sa maraming tao na magbigay ng awareness, anong dapat gawin this time. And ngayon, excited ako malaman mo kung ano yung ginawa niya para ikaw naman yung next na matulungan ng Elites Empire. Ladies and gentlemen, the Rose of Elites Empire, Rose Rojas. Thank you so much. Hello everyone! This is the Rose of our community, Fairy Rose Rojas ho. I am from Masinloc, Zambales, no? I serve ho sa DepEd for 3 years din. At alam niyo ho ba, gaya ho na nangyari kay Sir Deo kanina. Ako, 3 years pa lang sa serbisyo, bagong-bago pa, no? Pero ganun din ho yung naging setup. And now, kung narinig mo yung someone working for almost isang dekada ho, no? Sino ho dito yung mga 3 years, 4 years, or even baka may 10 years, 20 years, or 30 years ho
na nasa serbisyo na nagtuturo at baka iniisip po siguro hindi na muna ako mag-engage sa negosyo. Siguro in the next 10 years, in the next 20 years, this time ho, aware ka na kung ano yung kailangan mong i-develop. I am telling you right now ho, yung naunang nagsalita, almost, no, isang dekada na stuck sa ganong situation, lubog ho sa loan, hindi ho naka-exit sa pagiging baon sa loan. Kung right now, at this moment of time, same ho tayo ng senaryo, may loans ka din at kahit baka wala ka pang loan right now, darating ka rin sa point no, na maglo-loan ka din. Mas maganda ho, this time, malaman mo na yung tips and strategies ho, paano ho kami naging financially free here at Elites Empire. And I've been in the service no, for 3 years. I am an elementary teacher, handling grade 2 ho. No? Alam niyo ho ba, mapa-teaching man yan, mapa-private employee ka man, hindi ho madali yung trabaho. Pero mostly ho, most ng mga teachers are very passionate. Diba? Sobrang passionate ho sa pinili na profession. Mabilis ho tayong mag-shift, no? Mag-adapt ng changes halos every school year. No? Iba-iba yung program na nila-launch. Normal ho sa atin ang pagiging matatag. And even pandemic ho, nagmo-modular, tapos nagbabahay-bahay pa para mag-abot no, ng mga pupil, para maabot sa mga estudyante yung lesson. I know marami hong nakaka-relate. Kahit hinahabol na ng aso, no? Kaya kahit medyo madilim sa lugar, pupuntahan pa din. Kahit medyo malayo, maturuan. At maturuan lang ho magbasa at magsulat yung mga estudyante. And nung nag-start ho ako na magtrabaho as a teacher, sabi ko, hindi ako maglo-loan. Meron din ba dito? Sabi ko, hindi ako maglo-loan. Kasi wala naman akong pamilyang susuportahan. Bunso ho ako sa family, no? May pera naman yung mama ko, yung ate ko is also a DepEd teacher. Okay na ho ako sa salary ko. Pero alam niyo ho ba, yung sinabi kanina ni Sir Deo, no? Loans are very accessible ho sa amin. That's the real scenario. Diba? Imagine kahit anong iwas mo mag-loan yung mga bangko, yun yung lalapit. Yung iba magme-message, diba? Yung mga agent sa mga loan institution, imi-message mo lang, isisend mo lang yung payslip mo. Babalikan mo na doon, kukunin mo na yung ni-loan mo. Tingnan niyo ho yung nasa picture. Andun ho, no? Sa school mismo, naglalagay ng booth. Tapos mabilis, no? Mabilis lang processing. Minsan nga, 1 day lang eh. May instances ho na less than a week, approve agad, no? Eh di, ako ho, naengganyo. May mga kagaya ko ba dito, naengganyo ako. First loan ko ho, pinatiles ko yung bahay, pinaayos ko yung bubong namin, hanggang sa sunod-sunod na ho, na project, at na-mismanage ko ho yung finances ko. Kaya after 3 years ho, kung si Sir Deo ay 12,000, ako ho, ay 7,000 na lang ho, ang aking net pay. Nung narinig mo ho, no? Nung narinig mo ba yung story katulad ni Sir Deo kanina, doon ko ho na-realize. Sabi ko, same sa'yo ngayon. Nung narinig ko ho yung story, alam ko nagkaroon ka din ng realizations na kailangan may babaguhin ka sa mindset mo. Baka may mga spending habits ka, no? Na right now, aware ka na, but right now ho, fully aware ka na and excited ka na i-transition yan, excited ka na baguhin yan. So, ano ba yung iba-ibang mga spending habits, no? Na for you, no? Na makaka-relate ka din sa sinabi ng first speaker natin na given, magbe-business ka din soon, given, di ba, mag-engage ka din sa mga business opportunities, but ano yung mga negosyo na pwede mong gawin? Kahit limited lang yung oras mo, limited lang yung resources mo, kahit wala kang supervision, no? Anong mga negosyo na pwede mong isabay while working ka ho at pwedeng magpaangat sa'yo na maging financially free. Sabi nga ng kasama ko, nako, Rose, sabi niya, Ma'am Rose, nasa right budgeting lang yan at mag-save. Pero in reality ho, ano pa ang iba-budget, di ba? Ano pang iba-budget? Ano pa yung isi-save? Kung sagad na nga yung net pay, sagad na nga, di ba? Kaya ba ng 10K, 5K na net pay makapag-budget and save? Di ba nung buo pa nga yung sahod eh. Hindi nga magawa. Kasi malaki yung expenses. Maraming bills. And marami ho, dito sa Zoom ngayon,
na mga dakilang breadwinner. So, hindi ho pagbabudget at pagsisave ang solution ngayon. The right solution is to increase your income. That's why nag-engage ho ako sa negosyo. Pero wala ho akong skills sa pagnenegosyo. Limited lang ho yung resources ko. Hindi ko alam yung pasikot-sikot sa business. So ano yung mga business na pwedeng gawin, no? While you are busy right now, ang goal natin ho, hindi budgeting, no? Ang goal is hindi mag-budget, hindi maghigpit ng sinturon. Ang goal is palakihin yung income. Ang goal is magkaroon ka ng sustainable na income. Kasi kahit anong higpit ng sinturon, palaki ng palaki ho ang expenses. Mas maganda, palakihin natin yung income mo. Tama? But what are those factors na kinonsider ko for me na makabuild ng negosyo? First ho, sabi ko, I need to do a business na low ang kapital. Kasi for me to start a business na tradisyonal, na aabot ng 1 million, no? Magkano kayang kailangan mo niyan? So, ano yung business na lesser ang kapital, sabi ko that time. And malaki yung potential na balik. 1 million probably. Kasi pwesto pa lang. Plus operational expenses. May mga iilan akong kilala nag-loan para magnegosyo. And ito ho, yung mga business na mostly ho, sinimulan nila. May iilan nagtayo ng tindahan, no, ng school supplies. Ando na din yung printing at Xerox. Kasi nga, patok daw at tapat lang ng school. O, di ba? Baka meron daw dito nasa Zoom natin, di ba? May mga tindahan, may iba naman nagtayo ng computer shop para mabilis maka-access, no? Yung mga estudyante sa internet pa. May iba naman ho, nagtayo ng tutorial center, may iba canteen, di ba? Yung iba grocery store. And these are those some ho of those businesses na ginawa ng ibang teachers ho, na kasama ko. Pero hindi ho madali. More than a year. No? Wala pang ROI. Wala pang return of investment na tinatawag. Matrabaho ho. Bago papasok sa work, di ba? Minsan sila pa yung magbubukas bago sila papasok sa school. Tama, sila yung nag-i-inventory pag uwi nila. At pati pasahod pa sa mga tao. No? Na nagbabantay. Mostly nagbe-break even lang ho. Yung expenses at yung kita, hindi ho madali magtayo ng negosyo from scratch. Magastos, di ba? And matrabaho ho. Kaya sabi ko that time, dapat yung negosyo na papasukin ko. Kahit maliit lang hawak ko na pera or na kapital, pwede akong kumita ng malaki. Yung wala na akong pwesto na binabayaran, wala na akong tao na binabayaran, yung hindi na ho ako nag-iisip ng stocks and operations. Sa panahon ngayon, ang daming nag-endorse online, di ba, para kumita. Kung hindi ho ako mag-a-adapt, sabi ko that time, mapag-iiwanan ako. Pangalawa ho, sabi ko, I need to engage sa negosyo na doable. As a teacher, di ba, limited lang yung oras. Lalo ngayon, lunch break, minamaximize lang yung oras kahit nasa bahay. Puro reports yung ginagawa, marami pang coordinatorship. Minsan nga kahit holidays or weekends pumapasok ho tayo. Wala ho akong enough time to do other things. Aside sa teaching, sabi ko, I want a business na kahit hindi ho ako physically present, no? Hindi ho ako, kumbaga kahit nasa bahay lang or nasa classroom, during free time like recess or lunch break, gaya ho ngayon, or kahit bumabiyahe ako, di ba? Tumatakbo pa rin yung income, yung operations ng negosyo. And for me, kailangan ko yung negosyo na papasukin ko is online. Di ba? Yung nasa cellphone lang. Lahat nasa cellphone. Control ko oras and income ko. Kung dati pag free time, ang pinag-uusapan, teach. Teach, saan yung available ngayon? Teach, meron bang calamity fund? Di ba? Di ba yun yung pinag-uusapan dati? O kaya sino yung nag-aasikaso for promotions? Pero nung nag-start ho ako magnegosyo, lahat ng free time sa business, no, nailagay na sa negosyo. Ang goal ko ho that time, mabayaran ko agad yung loans and magkaroon ng sustainable finances. Same ho ba tayo ng golden? Pangatlo ho, sabi ko, I want a business na may support system. Same sa teaching, hindi pwede na ang isang teacher sasabak sa pagtuturo na walang teaching guidelines. Same sa negosyo. Sabi ko, hindi pwede na sasabak ako sa pagnenegosyo na ako lang mag-isa.
'Di ba, na mag-start ako from scratch, na walang guidance and tools na pwede ko gamitin. Kasi business is new for me, eh. Same ho ba tayo? Hindi pwede na experimental sa akin. Kasi mahihirapan ako niyan mag-figure out alone. I need a business na yung alam mong pulido, yung pagpasok mo hindi ka magsisimula from scratch. Kasi nga limited lang yung time ko as a teacher that time. And wala namang nagturo ho sa classroom or even sa mga trainings na aatenan namin kung paano mag-create ng system, 'di ba, sa negosyo. Gusto kong pumasok ako kung may sasabayan na lang ako na tools agad. Same ho ba tayo? Pang-apat, sabi ko, I want a business na kontrol ko yung income and wala ho akong quota. Alam niyo ho ba, may mga business akong na-check noon, pero may target quota lagi. 'Di ba, yung ito muna yung production mo or outcome mo, ito muna yung magiging commission mo. Pero sa part ko ho na wala ho akong oras, walang oras nga ni, wala nga ning enough na time minsan nga kahit outside school, eh. 'Di ba, binibisita pa yung mga estudyante. Baka hindi ko magawa. Kaya sabi ko gusto ko yung negosyo na control ko yung oras ko, control ko yung income ko. Kung gusto kong kumita ng 30,000, I'll go for it. Gusto ko ng six figure, no, 100,000, gusto ko yung gano'ng negosyo. At alam niyo ho ba, lahat ho ng yun ho is aligned ho sa pinasukan ko ho na community, which is Elites Empire. Ako ay isang teacher na wais katulad mo. Kung magjo-join ho ako sa business at magsisimula ho ako mag-build ng business para maka-exit sa loan, kailangan ko ho ng negosyo na katulad ng mga binanggit ko ho sa inyo kanina. I started ho during pandemic. Ang goal ko ho maging loan free. Nagsimula ako pandemic, ang goal ko maging loan free. I wanted to engage, sabi ko sa negosyo na, I wanted to engage sa negosyo, kaso karamihan sa mga taong nagiging successful, nagne-negosyo, pero ang meron lang ho ako that time is my loan privilege. Minaximize ko ho yung privilege na meron ako. Ang mindset ko ho that time, alam ko pag tinrabaho ko yung negosyo, it will generate more finances. Kasi nakapag-loan nga ho ako sa mga bagay na hindi nagse-generate ng income, pampagawa ng bahay, pambili ng appliances. Sabi ko, this time, gagamitin ko yung privilege na meron ako as an opportunity for me to create more wealth. Dumating ho ako sa stage ng buhay ko, sabi ko, puro na lang sipag. Puro na lang diskarte. Di ba? Tapos walang outcome. Baka parehas ho tayo. Kaya ako andito sa event natin. Then I realized, sabi ko, baka tatanda na lang ako, puro na lang trabaho. Puro na lang sipag. At nakalimutan ko na hong mag-enjoy, mag-give back, and living life to the fullest. Sabi ko, ayaw kong maghabol ako ng loans, magbanat lagi ng buto, and every end ng month, kulang pa din. Gusto ko magkabahay, magka-savings, no? Makapag-travel. Gusto ko yung life, no, na walang iniisip na finances. And I know no question ako sa sipag mo, ma'am. Sa sipag at diskarte mo, sir. Pero mas nice this time, makabuild ka ng long-term and sustainable finances. Enjoy mong life, no? Ma-enjoy mo. Pag listing ang iniisip mo ay pera. Kaya mo din, no? Kasi nagawa ho namin Wala ho akong idea sa negosyo nung nag-start. But sabi nga ho, lahat ng bagay na pag-aaralan, same ho sa profession natin, inaral ho din natin. Ito ho, bonus na lang to sa desisyon na umalis sa comfort zone, no? And I know magne-negosyo ka rin soon. Pag mag-retire ka, magne-negosyo ka rin Pero ang goal is maging loan free ka ngayon. No? Huwag mo na antayin na mag-retire ka bago ka magnegosyo. Yan ho, no? Yan ho yung net pay ko. Buti nga yung naunang speaker si Sir Day, 12K. Ako, 7,000. And you know what, no? Sa lahat ng mga nandito, ito ho, I started pandemic online ho. While nag-online, no? Nagpiprint ng mga modules, ginagawa ko ho yung business. I'm very grateful ho kasi may tools, may system. Hawak mo lang yung cellphone mo, may internet ka na, pwede mo nang gawin yung business. Yan ho yung ginawa ko that time. Grabe ho, sobrang sipag. Talagang inaral, alam mo yun, sumasama lahat sa mga contest, coordinatorship, kasi pag marami kang papers, mataas ang chances mo pag
sa promotion, 'di ba paramihan ng papel, eh, sa promotion. So yun ho, 'no, I turned my loans, 'no, into an opportunity, into an asset. And grabe ho, kasi ito ho yung nangyari sa akin, 'no. Marami na ho ring teachers na ginagay dito, "Wag mo antayin na magre-retire ka bago ka magnegosyo. Next year ganyan pa rin 'yan, eh." 'Di ba kung ganyan yung situations mo at wala kang gagawin na bago, next year ganyan ulit. Baka retirement na lang, ganyan ulit. Pero buti ho, narinig mo ho kami ngayon at dahil diyan ho, I know na-aware ka na, na-awaken ka na, 'no? Ito ho yung nangyari sa akin. Marami hong teachers na gina-guide din ngayon na unti-unting nagiging loan free. Same ho sa atin, 'no? While nasa DepEd ho, 'no? While nagtuturo sila, ginagawa ho yung negosyo since online lang. And unti-unting nagiging loan free. Alam mo yun, 'no? Yung dating nag-iisip kung saan kukuha ng pambayad, 'no? May mga bills, tuition ng anak, 'no? Ngayon ho, nai-experience kong kumita ng 30,000, yung iba nagfi-50K. And what's the best thing ho na nangyari, yung dating teacher ho, na iniisip ko, baka kailangan ko pa mag-loan para makabili ng sasakyan. Yung nasa kabila ho na picture, that's the time na magbibigay ng mga modules, pero ang lakas ng ulan. Napahinto ho, 'di ba, napahinto ho ako. Grabe ho. Ngayon ho, nakabili na ho ng sasakyan. Sabi ko ayaw kong mainitan, 'no, mauulanan. Pangarap ko hong magkaroon ng sasakyan, pero right now ho, because of Elite's Empire, I got my first ever car ho, which is a sports car ho. And this is not just a car, but this is the results ho, 'no, ng desisyon na ginawa. Baka if you are someone na kumbaga, alam mo yun, 'no, baka if you are someone na, sige iche-check mo muna yung business. Ilang months, ilang weeks ka na nag-o-observe. Alam niyo ba, baka if hindi ho ako nag-decide agad nung nakita ko 'to, baka same ho tayo ng situation. This is the result ho of all that level of positivity na inimpart ko sa sarili ko at kinultivate ho ng Elite's Empire, 'no? Deserve mo din 'to. And aside niyan ho, I was able to experience, 'no, na maka-travel. 3 years of doing this business ho, hindi ho ako nagta-travel. Sabi ko kahit capable naman, I want to build myself. And ito ho yung pinaka-memorable sa akin, 'no, nag-celebrate ho kami ng birthday ng mama ko sa Hong Kong, ho, and grabe, nag-celebrate ho kami ng birthday ng mama ko sa Hong Kong. That was last May ho, 'no? If nasa DepEd ako, hindi ko naman 'to kaya. Alam niyo ho ba kung ano yung naging realization ko dito? That financial success na na-acquire ko ho by doing this business. Dati-rati 'pag pinag-uusapan travel, ang iniisip ko, naku, baka kailangan ko pang mag-loan para makapag-travel. Pag-uwi niyan, yung net pay, tinitingnan na pababa ng pababa ang net pay. Pero ang sarap ho sa feeling na makapag-travel 'pag growing ho yung finances. Dati kailangan ko pa mag-file, 'no, mag-file ng leave ahead para sa bakasyon next month. Kung magta-travel ka ng July, dapat March pa lang, 'no, nakapag-file ka na ng leave mo. Nakapag-clearance ka na para makalabas ka ng bansa. Ngayon ho, ito na, 'no, I know na nai-imagine mo din na soon kami din ng kids ko, soon kami din ng family ko. Huwag mong hayaan na darating sa point na need mo pa, 'no, na magkaroon ng savings, saka ka pa gagalaw. Huwag mong hayaan na darating sa point na kailangan mo na ng finances. Tsaka kapag magsa-start. Kung ikaw right now ho, 3 years pa lang, 2 years or less than 5 years, and nandyan ka na rin sa ganyang situation, same na rin ho tayo ng situation. Same na rin ho tayo ng situation ng first speaker. I am telling you ho, hindi ka makaka-exit sa ganyang cycle kahit mag-30 years ka pa. Kung wala kang babaguhin sa buhay mo. Kung hindi ka magbi-build ng negosyo, darating sa point, mag-outsource ka din kapag may mga emergency situations, maglo-loan ka din pag may mga emergency situations, mga kailangan ka sa bahay. Kung nagawa ho ng first speaker kanina, 'no, na tumaya kahit sa kanya, marami naman siyang pwedeng gawin, pero nagnegosyo ho, 'no? Tapos hindi ho madali.
Di ba kasi ilang years, almost isang dekada na siya. Kumbaga, nakasanayan na niya kahit nakapikit siya. Alam niya na yung lesson plan. Grabe ho. Nagawa ho namin. No? Nagawa ko ho 3 years pa lang. At marami pa ho akong promising na mga profession. Pwede ho ako mag-abroad. No? Pwede ko ho pasukan. No? Na pwede ho ako siguro mag-abroad. Nagawa ko mag-transition ho. Nagawa ko ho na yung loan privilege na meron ako that time. Yan lang ho yung meron ako eh. The loan privilege. Wala ho akong ibang trabaho. Which is, yun ho, no? Yung loan privilege na meron ako that time. Minaximize ko ho, no? Ginawa ko para makastart sa negosyo. Nagawa ko hong mag-transition. Hindi ho ako ng ibang bansa. Definitely. Magagawa mo rin. Hindi lang ho ako, no? Yung naging loan-free. Sobrang dami ho. Sobrang diverse ng Elites Empire. Marami ho dito. Estudyante, no? Housewife, OFWs. Marami ho dito. I am telling you, no? Na nagawa. I'm telling you, marami ho. Na teachers, government employees, or whatever background na meron ka ngayon. These are set of people ho na natulungan ng community na to, Elites Empire, and now nagkaroon ho ng transformation, nagkaroon ng malalim na purpose, nagkaroon ng meaning yung buhay. Alam niyo ho ba maraming tao na stuck, no, sa idea na baka hanggang dito na lang ako. Isa ka din ba sa ganun? Baka yung mindset mo, hanggang dito na lang ako. Hanggang dito na lang yung results kung may iilan na 5 years or more. Same ko ho. Naging main challenge pa rin yung finances. Well, to tell you ho, kaya mo talagang tuldukan yung ganyang cycle ng buhay mo. Kung ganito yung situations mo, you can really change. No, you can really change your life. You can really change your situation ngayon. If you are someone na same sa akin, I'm very grateful ho kasi maaga ko siyang nakita. No, maaga kong na-discover yung Elites Empire. Maaga akong naging aware, maaga akong na-awaken sa reality ng buhay. And if you are someone na 20 years, baka 30 years, and sinabi mo na, baka hanggang dito na lang ako. Kasi ganyan din yung mindset ko before eh. Ang mindset ko, tatanda na lang ako sa pagtuturo. Kasi I came from a family na puro ho kami government employee. Yan ho yung mindset ko. And to tell you ho, the moment nakita mo tong Elites Empire, nakita mo tong event na to, nakita mo tong opportunity na to, kayang-kaya mo din. Kayang-kaya mo din mabago yung buhay mo. Kayang-kaya mo din mag-transition. No? Kayang-kaya mo din yung loans na meron ka ngayon. Yan ho yung pinaka ingatan mo. Yan yung pinaka gold mine for you. Kasi yan ho yung ginawa ko. That privilege na meron ako, that loan privilege, and I'm very grateful ho sa profession ko before, nasa DepEd. Baka kasi kung hindi ako nag-DepEd, diba, wala ho ako dito. And I'm very grateful ho to this opportunity. Kung nakaya ho namin, no, definitely, kayang-kaya mo din. Kung ganito yung situations mo, you can really change your life and we can't wait ho. Na soon, ikaw naman, again, this is the Rose of Elites Empire. Soon, magiging loan-free ka din. Soon, ma-enjoy mo din yung buhay. Soon, magkakaroon ka din ng flowing na finances. Nagawa ho namin, by joining this wonderful community, nagawa ho namin mag-transition, no? Nagawa ho namin na mabago yung situation ng life namin. Nagawa ho namin na mag-transition kami into business. Magagawa mo din. Thank you so much. And to God be all the glory. Ever wonder how people achieve big goals? Welcome to